ang story of the first Christmas is the story na kung saan ang hari, ang presidente nila ay si Herodes. Sino si Herodes? Si Herodes ay isang hari na galing sa Edom. Ang mga Edomites ay kalaban ng Israel. Si Herod na to, na great, isa siyang ruler, hari, na praning, paranoid. Alam niyo yung paranoid? Yung tamang hinala. Pag natingnan, tapos na yung nagbulungan mo, pinag-uusapan niya. Ganon siya. Kaya wag kang titingin-tingin sa kanya dahil todas ka talaga. Ganon, paranoid ito, at cruel. He was distrustful, jealous, brutal, ruthless, crushing any potential opposition. Pag merong sumita, nagsalita laban sa kanya, sa kanyang gobyerno at pamahalaan, di ka tatagal ng 24 oras. Ganito kalupit itong mamang to. At galit ang mga Hudyo sa kanya. The Jews never accepted him as their legitimate king dahil dapat ang hari galing sa lahi ni David, Hudyo din. Ito, kalaban. So, ang mga Hudyo, galit kay Herod. Kung ang mga Hudyo galit kay Herod, yung mga paring Hudyo kaya? Mas malala, mas galit ang mga paring Hudyo. Ang mga religious leader, mas galit kay Herodes. The worst is, ito yung na-shock talaga ako kay Lord dahil umiiwas na nga ako dito. Bakit mo pa ako dadalhin ulit dito? Matthew 3:3-4. When Herod the king heard this, sabi dito, nung narinig niya doon sa mga wise men, kung kailan sinilang yung hari ng Hudyo, pinatawag niya yung mga religious leaders. Sabi dito, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Nag-alala ang buong Jerusalem, buong syudad. Ang nasa utak nila, may mamamatay na naman. May mamamatay, may isa-salvage na naman. May gulo na namang mangyayari. And then, he was troubled, and Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people. Pinatawag niya lahat ng mga religious leader, lahat ng bishop, pinatawag sa palasyo. Pinatawag at nagkaroon sila ng Bible study sa palasyo. And he inquired them where the Christ was to be born. They told him, in Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet. Ito, bigla na namang, iba na naman pumasok sa utak ko. November last year, 2024, pinatawag sa palasyo lahat ng bishop. Lahat ng religious leader dito sa Pilipinas. After 5 buwan, lumitaw yung flood control corruption. Nagkaroon ng sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na crisis, sunod-sunod na bagyo, at kung ano-ano pa. So nagkaroon tayo ng crisis, nagkaroon tayo ng mga corruption issues. Etong mga religious leader na to, walang kibo. Walang kibo. Until today. Ang church po ay konsensya ng bansa. Konsensya tayo ng bansa, lalo na kung born again. Pati hindi born again, kung religion ang pinag-uusapan na hindi Christian religion, konsensya sila ng bansa. Pag ang konsensya ay gumagana ng matino, no? When the church lived to her calling as the conscience of the nation and salt of the earth, corruption will stop. Ito yung nangyari noong 1986. Tumayo ang church. Tumayo yung mga born again. Tumayo yung mga religion laban kay Herodes. Natigil ang corruption. Ngayon, iba kwento. So, but when the church connive with the Herod of the land, corruption multiplies. Pag nagtandem si Herod at yung mga religious leader, dumadami ang kasamaan sa lupain. Lumalala ang bansa.